Ang nakaraan. Talagang gigil na gigil si Barrett rito sa Guardian Knight ni Shirts, kaya nang makita niya ito ay may balak ito na kung ano kay Gunther. Kaya lang mali siya ng binangga, dahil gigil rin si Sean rito, kaya pinakita ni Sean ang kanyang totoong anyo, at dito ay talagang pinatikim ng ating bida ng isang bangungot na hindi makakalimutan ng katawan ni Barrett. Dahil pinarones ni Sean rito ang maputulan ng braso at binti. Pagpapatuloy. Matapos ng ginawa ng ating bida kay Barrett sa dimensional space nito, agad na lumisan si Sean, at itong si Barrett naman ay dahan-dahang minumulat ang mata, na may itim sa ilalim ng mata nito na para bang puyat pa ata matapos matulog. Ayun na nga, nagising na lang ang isang ito mula sa kanyang higaan, na para bang galing itong sa nakakatakot na panaginip, kaya ganito na lamang ang itsura nito ng magising. Pawis na pawis ito ng malamig, at pilit nitong inaalala ang mga nangyari, pero wala siyang maalala na kahit ano, kaya lang ramdam ng kanyang katawan ang masalimuot na dinanas ng kanyang katawan, na kinatay siya ng buhay nang hindi niya makilalang nilalang. Maya-maya naman ay agad itong nilapitan ng kanyang tauhan, nagtanong ito kung gising na ba talaga ang kanyang young master Barrett, na nagtanong naman itong si Barrett kung anong nangyari sa kanya, kasi nga wala itong maalala. Sabi ng isang ito, natagpuan na lamang po kayong langgo sa alak sa gitna ng kalsada at walang malay, paliwanag nito. Dito ay talagang nagtataka ang isang ito, bakit raw wala siyang maalala sa mga nangyari, hindi rin niya maalala kung sino ang nakainuman niya, na napatingin na lang ito sa kanyang braso at kamay. Nakaramdam ng kung anong masamang pakiramdam itong si Barrett nang makita niya ang kanyang braso, napansin ito ng kanyang tauhan kaya nagtanong ito kung may problema ba raw. Tulala ngayon itong si Barrett na nakatingin sa kanyang kamay, nanginginig-nginig pa ito. Nagtataka siya bakit raw hindi niya maramdaman ito, ano raw nangyari, nararamdaman ng kanyang katawan ang pakiramdam na ito, dahil naranasan itong maputol sa ginawa ni Sean. Sa kabilang banda naman, lumipat ang eksena sa lugar na ito, na maraming tao, at may fountain sa lugar na ito, ang tawag sa lugar na ito ay P-Square, kilala at sikat na lugar sa Love Island. Naririto na nga sila Shirts, sinamahan ang prinsesa na ipasyal ito sa lugar ng Love Island. Nagsabi pa ito sa prinsesa na may kwentong bayan raw na pag nag-wish raw ang kahit na sinuman sa tapat nitong P-Square, matutupad raw ang kahilingan. Dito ay nagulat itong si Princess Arin, dahil parehas raw sa Imperial Palace, may ganung bagay rin daw sila, kaya dito niya nasabi na mukhang pare-parehas lang ang mga mithiin ng mga tao, ang umasa na lang sa mga ganitong bagay para matupad ang kanilang mga hiling. Dahil sa sinabi ni Princess Arin, kinabahan ang isang ito. Wala raw kasi siyang kaalam-alam sa lugar ng Love Island, mukhang sa pangit na lugar pa raw niya nadala ang prinsesa, kaya hindi niya alam ang gagawin ngayon. Dahil doon, humingi na lang ng tawad si Shirts, at nagsabi na punta na lang raw sila sa ibang lugar, na si Sean naman ay ramdam nito na parang nagpapapogi points itong si Shirts. Sabi ni Ari na magandang lugar raw ito kaya hindi kailangang humingi ng tawad ni Shirts, kaya agad itong lumapit sa fountain, at humiling ng kung ano rito, na si Sean naman ay patuloy lang sa pagkain ng mansanas. Habang ginagawa iyon ni Arin, dito ay napaisip na lang si Sean na naniniwala pa rin ba daw ang mga tao na gagawin ng mga Diyos-Diyosan ang mga hiling ng mga ito, lalo na raw si Arin matapos ang lahat ng pinagdaanan nito. Hindi raw niya maintindihan ang prinsesa, ano raw ang nasa isip nito, na kahit na minamaltrato ng kanyang mga kapatid, ay hindi pa rin nawawala ang faith nito. Habang nananalangin si Princess Arin, agad na lumapit si Shirts kay Lex Imus, at nagtanong kung wala ba raw ibang dala-dala na Guardian Knights ang prinsesa, nasabi naman ni Lex Imus na siya lang raw ang laging kasama ng prinsesa. Si Princess Arin ay madalas lapitan ng kahit na sinong mga tao at mga bata, dahil sa napakagaan ng aura nito na gusto ng karamihan. Isa na rin ang nakatulong rito ay walang kasama si Arin na Guardian Knight na matipuno at nakakatakot ang itsura, dahil si Lex Imus ay isa ring babae, na may aura na para bang normal lang. Tingin ni Arin na pag maraming Guardian Knight na kasama ay matatakot lang ang mga tao. Nagpaliwanag pa ito na kapag may mga banta ng panganib ay kailangang lang maging handa ni Princess Arin at magpalakas para protektahan rin ang kanyang sarili. Ginagalang at nirerespeto lang raw ni Lex Imus ang gusto ng prinsesa, na dito ay gulat na gulat itong si Shirts. Dito ay kitang-kita nila kung paano makitungo itong si Princess Arin sa mga mamamayan, at nagpapakita ng magandang aura, na gustong-gusto ng Mounted Tao. Kaya lang ang magandang tanawin ay natigil dahil sa nilalang na dumating,
at nagsabi na hindi niya inaasahan na dito makikita si Princess Arin. Galit na galit ang abnormal na taong ito, nabalitaan raw niya sa kanyang butler na si Frederick na iniikot ni Shirts ang prinsesa rito sa Love Island, bagay na hindi gusto ng isang ito. Kaya lang hindi normal ang paglalakad nitong si Barrett, hirap humakbang, at bagsak ang isa niyang braso, dahil parehas na hindi niya maramdaman ng maayos ang mga parte na ito ng kanyang katawan. Sabi nito sa prinsesa na tulad raw ng inaasahan ng mga ipapakita lang raw ni Shirts ay mga lugar na walang kwenta. Nagtanong naman ang prinsesa kung anong nangyari sa binti nito. Kita sa mukha nito na talagang hirap siya ngayon sa kanyang katawan, pero nagpanggap ito. Normal na pananakit lamang raw ito, at nagsabi ito na natutuwa raw ang kanyang puso na marinig at makita na nag-aalala ang kanyang fiancé sa kanya. Si Sean Naan ay masama ang titig nito kay Barrett, na kahit tinuruan na niya ng leksyon ito ay talagang hindi nawawala ang kahanjinan nito. Agad namang tiyanwag ni Barrett si Lex Imus, at nagsabi na naririto rin pala ang babaeng ito, na ang sama ng titig ni Lex Imus rito kay Barrett, na nagtaka naman itong si Shirts dahil biglang nanlisik ang mata ng kanyang kasama. Sabi pa nito, ang laki ng pinagbago mo ng huling pagkikita natin, mukhang may mata ka na ngayon na napakayabang, gusto mo bang kunin ko iyan? Sabi nito na talagang taglay pa rin ito ang malademonyo nitong pag-uugali kahit na sinasabi ng katawan niya na tumigil na. Nagtanong pa si Barrett kung tingin ba raw ni Lex Imus ay naging magandang bloodline na raw ba ito dahil lang sa naging guardian knight ng prinsesa, kaya nag-init lalo ang ulo ng isang ito. Agad namang hindi nagustuhan ni Arin ang sinabi ni Barrett kaya pinatigil niya itong si Barrett. Gawin mo ba uli iyan, hindi ko napalalampasin pa ito. Babala ni Arin, na si Sean naman ay pinapakiramdaman si Arin kung ano na ang mga pagbabago rito. Dito naman ay agad pang lumapit ng mas malapit itong si Barrett kay Lex Imus, talagang mainit ang ulo nito. Dahil tanda niya na dahil rito na tinulungan ni Sean kaya nawala ang kanyang mana core, sabi niya na gusto sana niyang lumayo na, kaya lang parang may sinasabi raw na hindi maganda ang mga mata ni Lex Imus. Tanda pa ni Barrett ang mga nangyari ng nakaraan, kung paano niya ginustong wasakin ang mana core nitong si Lex Imus. Iyon ay dahil binyuli niya ito ng gusto kasama ang kanyang mga tropa, na hindi nakapalag noon si Lex Imus, kaya ngayon ay talagang parang bulkan na sasabog itong si Lex Imus. Agad namang tinapik ni Lex Imus ang kamay ni Barrett ng napakalakas, dahilan para mahawi ito, bagay naman na nagpapantig sa tenga nitong si Barrett, na hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Lex Imus sa kanya. Sabi pa nito, pag ipinagpatuloy mo pa ang pangbabastos mo na iyan, mapipilitan akong pigilan at atakihin ka, babala nito, walang hiya kang bata ka, sumusobra na ang kabastusan mo, galit na sabi nito na nag-aalboroto na talaga ito at gustong tuluyan na si Lex Imus. Kaya lang hindi natuloy ang salpukan ng dalawa, dahil biglang nagsalita itong si Shirts, na sinabi nito na mukha raw malala ang tama ni Barrett, na mukhang napasobra raw si Barrett sa sparring nila nung nakaraang tournament, na nakahawak pa ito sa kanyang ulo. Dagdag pa ng isang ito, patawad, dapat pala hindi ko sineryoso ang labang iyon, sabi nito nang nakangiti pa. Dito naman ay parehas na nagulat si Princess Arin at itong si Lex Imus sa ginawa ni Shirts, dahil medyo mabigat ang katagang iyon na may halong pangmamaliit. Itong si Sean naman ay napangiti na lang, at inihagis ang tira ng mansanas na kinain niya, at nasabi nito na mukhang hindi na pala niya kailangan pang manghimasok. Nanginginig-nginig na sa galit itong si Barrett, sabi ni Shirts, sana sinabi mo sa akin nung umpisa para na-adjust ko ang lakas ko at hindi ka magkaganyan. Dahil doon, mas lalong nag-init na itong si Barrett, at nagsabi na tapusin na raw nila ang nahinto nilang laban, at inaya si Shirts na sumunod sa kanya at tapusin na ang kanilang laban. Lumipas ang mga oras ng paglalakad, mag-aagaw dilim na, at nagtungo ang mga ito sa training ground, para walang makialam sa kanila. Dito ay handa na nga itong si Barrett, nilabas na nito ang kanyang mga artifact na panlaban sa mga mandirigma na gumagamit ng mana, at hindi raw ito makapaniwala na makikita niya ang oras na iabangan siya nitong si Shirts. Sabi pa ni Barrett na maglaban raw sila nitong si Shirts hanggang ang isa sa kanila ay mamatay na, kaya dapat ay alam nitong si Shirts na ganun ang mangyayaring laban. Heto na nga ang dalawa, magkatapat, at nag-aantay na simulan ang susunod na salpukan. Naririto rin sila Lex Imus at ang prinsesa, na nag-aalala naman si Lex Imus para kay Shirts. Sabi naman ni Arin, bilang prinsesa raw ay dapat niyang pigilan ang laban na ito, kaya lang umaasa raw si Arin na mapuksa ni Shirts itong si Barrett para matigil na ang kabaliwan ni Barrett.
Sumang-ayon naman itong si Lex Imos sa sinabi ni Princess Arin, na sabi pa nito sa kanyang sarili na kapag nasa delikadong sitwasyon raw si Shirts manghihimasok raw siya para pigilin ang laban. Hindi lamang iyon, dahil talagang gigil na gigil itong si Lex Imos, ito na raw ang pagkakataon para patayin na si Barrett. Dito naman ay napatingin itong si Princess Arin sa Guardian Knight ni Shirts, wala ba raw itong gagawin? Hindi raw ba ito mag-aalala para sa kanyang master? Dahil trabaho dapat raw ng Guardian Knight na protektahan ang kanyang matter. Sumagot lang itong ating bida na baka raw dahil pumayag si Shirts na lumaban rito ay alam niya na mananalo siya sa laban, kaya bakit raw siya mag-aalala, sabi nito. Kaya lang talagang hindi mawala sa isipan ni Princess Arin ang mga divine artifact ni Barrett, kaya sabi nito kay Gunther ligtas na ang kagamitan ni Barrett ay hindi tinatablan ng mana, kaya paano na raw si Shirts. Napabuntong hininga na lang ito sa tuwa, at nagsabi na, lagi lang ba raw magic at mana ang pamamaraan sa pakikipaglaban, na ganun nga ang ginawa nitong si Shirts, iyon ay dahil ang kanyang sandata, ay agad niyang inihagis sa sahig. Dito naman ay nagalit at parang nainsulto itong si Barrett, at nagtanong ito kung anong kabaliwan raw ang ginagawa ni Shirts, dahil tinatamaan ang kanyang pride ngayon. Ayun na nga, dahil naka-anti-magic armor at weapon itong si Barrett, kaya lalaban itong si Shirts ng mano-mano, sa ganitong paraan niya. Pababagsakin ang kalaban. Kaya mas lalong nabaliw ito sa galit, sumigaw ito at nagsabi na, iniisip mo bang magagawa mo akong matalo ng hindi gagamit ng sandata? Masyado nang sukdulan ang pagmamataas mo bata, sabi nito. Ayun na nga, sa galit nito ay nauna na siyang sumugod, at buong lakas na tatagpasan si Shirts nitong si Barrett. Sa tingin mo talaga magagawa mo akong talunin gamit lang ang mga kaalaman mo sa pakikipagsantukan? Tanong nito, na nakakunot na ang noo nito. Kaya lang hindi lang si Barrett ang mabilis gumalaw, dahil isa ng ganap na assassin si Shirts. Bigla na lang itong nakalapit kay Barrett, at pinatikim sa sikmura itong si Barrett ng isang malupitang suntok. Dahil doon, isang nakakabaliw na sakit ang naramdaman nitong si Barrett, kaya napasigaw na lang ito ng malala. Hindi lamang iyon, dahil matapos ma-stun si Barrett sa suntok na iyon ni Shirts, niretrat pa ng malala nitong si Shirts si Barrett sa buong katawan nito. Kitang-kita sa mukha at mga mata nitong si Shirts, kung paano sinusulit ang pagkakataong ito, dahil talagang malalakas at solidong mga suntok ang pinakawalan nito. Ayun na nga, ganun nga ang nangyari, talsik si Barrett ng napakalayo, at nabitawan nito ang kanyang sandata. Dito ay umami ng isang ito na isang malaking sugal ang naisip niyang kalabanin si Barrett gamit lang ang mano-manong santukan, pero mukhang epektibo naman daw pala. Hirap tumayo ngayon ang isang ito, at naiinis, ano raw ang ginawa ni Shirts bakit ganun na lang ang nangyari sa kanyang katawan na nanginginig-nginig ngayon, naiinis pa ito dahil hindi niya malagyan ng pisikal na lakas ang kanyang katawan ngayon, dahil takot na takot ang katawan ngayon ni Barrett. Ang kinaiinis pa ni Barrett ay hindi niya magawang igalaw o lagyan ng lakas ang braso na para bang manhid na at wala itong maramdaman sa parte na ito ng kanyang katawan. Takot na ngayon itong si Barrett, at palagay nito ay baka dito na siya mamatay, kasi kita niya sa harapan niya ang isang halimaw na nilalang, sabi ni Shirts, anong pakiramdam ng pagiging mahina? Tanong nito, sabi pa nitong si Shirts, kapatid. Ang tignan ka ngayon ng tulad nito ay naaalala ko tuloy bigla ang nakaraang buhay ko, masarap pala sa pakiramdam ang tignan ka ng ganyang kababa, nakangiting sabi nito. At inihanda pa ni Shirts ang kanyang braso na pinatigas ng husto, hinding-hindi raw makakalimutan ni Shirts ang pakiramdam na ito, kaya susulitin raw niya ito, na nagmamakaawa naman si Barrett na huminto na raw si Shirts. Sabi naman ni Lex Imos, mukhang papatayin na niyang Master Shirts si Barrett, na natatarante naman si ang prinsesa, dapat raw niyang pigilan ito. Kaya lang biglang tumayo ang ating bida, at nagsabi na mas maigi pa raw na ganun ang mangyari ang mamatay si Barrett, kaya natigilan itong prinsesa. Sabi ng ating bida, pag namatay siya hindi ka nadadaan pa sa engagement na kinasusuklaman mo. Nagulat naman ang prinsesa sa sinabing iyon ni Gunther, paano raw ito nalaman ni Gunther? Dito naman ay talagang namamangha na lamang ang isang ito sa prinsesa, dahil talagang ang gulo-gulong babae raw ni Arin, kaya nagpayo na lang ito na hindi na raw kailangan pa ng prinsesa na manghimusok pa. Iyon ay dahil may nauna nang nanghimusok na pigilan si Shirts na patayin si Barrett, sumisigaw ito, hoy Shirts tumigil ka na. Dahil sa sigaw na iyon biglang natigilan itong si Shirts sa kanyang gagawin,
na ilang pulgada na lang ay tatama na ang kamao nito sa mukha ni Barrett. Sino kaya ang dumating, ito kaya si Oliver o ang kanyang tatay? Abangan!